Ang mensahe laban sa Tyre. Ika-26 na kabanata. Noong unang araw ng buwan, ng ika-11 taon ng aming pagkabihag, sinabi ng Panginoon sa akin, Anak ng tao, natuwa ang mga taga-Tyre nang mawasak ang Jerusalem. Ang sabi nila, nawasak na ang pangunahing pinupuntahan ng mga mangangalakal. Kaya dito na sila pupunta sa atin, at tayo naman ang uunlad. Kaya ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsasabing kakalabanin ko ang Tyre. Ipasasalakay ko sila sa maraming bansa. Darating ang mga ito na parang rumaragas ang alon. Gigibain ang mga pader niya, at wawasakin ang kanyang mga tore. Kakalkalin nila ang lupain niya, hanggang sa walang matira kundi mga bato. At magiging bilaran na lang ito ng mga lambat ng mangingisda. Mangyayari ito dahil ako, ang Panginoong Diyos, ang nagsasabi nito. Ipauubaya ko ang Tyre sa ibang mga bansa, at sasamsamin nila ang mga ari-arian niya. Ang mga mamamayan niya sa mga bukid ay papatayin sa pamamagitan ng espada, at malalaman nilang ako ang Panginoon. Sinabi pa ng Panginoong Diyos, Mga taga-Tyre, ipasasalakay ko kayo sa hari ng mga hari, kay Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia. Sasalakay siya mula sa hilaga kasama ang maraming sundalo, mga karwahe, mga kabayo, at mga mangangabayo. Ang mga mamamayan ninyo sa baryo ay ipapapatay niya sa pamamagitan ng espada. Sasalakay ang kanyang mga sundalo, dala ang mga pangwasak ng pader, at tatambakan nila ng lupa ang gilid ng inyong mga pader para maakyat ito. Ipapawasak niya ang mga pader ninyo sa pamamagitan ng trosong pangwasak nito, at ang mga tore ninyo sa pamamagitan ng maso. Matatabunan kayo ng alikabok, dahil sa dami ng kabayong gagamitin niya sa pagsalakay. Mayayanig ang mga pader ninyo, dahil sa yabag ng mga kabayo at karwaheng papasok sa giba ninyong lungsod. Mapupuno ng nagtatakbuhang kabayo ang mga lansangan ninyo, at papatayin nila ang mga mamamayan ninyo sa pamamagitan ng espada. Mabubuwal ang matitibay na haligi ninyo. Sasamsamin nila ang mga kayamanan at paninda ninyo. Wawasakin din nila ang mga pader at magagandang bahay ninyo. At itatapon nila sa dagat ang mga bato, kahoy, at ang mga matitira sa winasa. Patitigilin ko ang mga awitan ninyo at pagtugtog ng alpa. Ang lugar ninyo ay gagawin kong isang malapad na bato, at magiging tuyuan na lang ng lambat ng mga mangingisda. Hindi na maitatayong muli ang lungsod ninyo. Mangyayari ito dahil ako, ang Panginoong Diyos, ang nagsasabi nito. Sinabi pa ng Panginoong Diyos sa mga taga-Tyre, ang mga nakatira sa tabing dagat ay manginginig sa takot kapag narinig nila ang pagkawasak ninyo't pagkamatay at ang pagdaing ng inyong mga sugatan. Ang mga hari sa mga tabing dagat ay bababa sa kanilang trono. Huhubarin ang kanilang mga damit panghari at naggagandahang damit panloob. Uupo sila sa lupa na nanginginig sa takot dahil sa sinapit mo, at tataghoy sila ng ganito para sa iyo. Paano kang bumagsak, ikaw na tanyag na lungsod na tinatahanan ng mga tao sa tabing dagat? Makapangyarihan ka sa karagatan at kinatatakutan ng lahat. At ngayon ang mga nakatira sa tabing dagat ay nanginginig sa takot dahil sa iyong pagkawasak. Sinabi pa ng Panginoong Diyos, O Tyre, magiging mapanglaw kang lungsod, isang lungsod na walang nakatira. Ibabaon kita sa malalim na tubig. Ililibing kita sa kailaliman kasama ng mga tao noong unang panahon. Mananatili kang wasak sa ilalim ng lupa, kasama ng mga taong naibaon doon, at hindi ka na makakabalik sa lugar ng mga buhay. Tatapusin na kita, at nakakatakot ang magiging katapusan mo. Mawawala ka na, at kahit hanapin ka, hindi ka na matatagpuan. Ako ang Panginoong Diyos
ang nagsasabi nito.